Ang kwento ni Kiko at ang tatlong tagabantay mula sa pahina ni Bathala. Makinig at mamangha. Sa Baryo Luntian, lahat ay sariwa at kulay berde. Ang hangin ay malinis at ang mga ilog ay kumikinang. Si Kiko, isang batang puno ng kuryosidad, ay mahilig maglaro sa tabi ng sapa. Ngunit isang araw, dumating si Usok. Siya ay isang kulay abong ulap na nagtatakip sa araw. Saan man siya dumaan, nagiging kulay abo at malungkot ang lahat at ang hangin ay naging mabigat. Nag-aalala si Kiko. Ang dating luntiang sapa ay nag-iba na ang kulay. Kailangan kong humingi ng tulong, bulong niya, at tumakbo patungo sa kakahuyan sa dambana ng mga matatandang espiritu. Pagdating niya sa dambana, may nakita siyang nagliliwanag na tanda. Ito ang pintuan patungo sa mundo ng mga tagabantay, ang mga espiritu ng kalikasan na matagal nang natutulog. Sa loob, nakita niya si Hangin, ang tagabantay ng Simoy. Siya ay isang mabilis at eteryal na nilalang na gawa sa humuhugong na enerhiya na parang isang pakpak na ahas. "Bakit ka nandito, Kiko?" tanong ni Hangin. "Si Usok, sinasakop niya ang aming baryo," paliwanag ni Kiko. Tumango si Hangin. "Kailangan natin ang kapangyarihan ni Lira at Durok. Halika, sumama ka." At sila ay umalis sakay ni Hangin. Una silang nagtungo sa sapa kung saan naninirahan si Lira, ang tagabantay ng tubig. Si Lira, isang napakalaking nilalang na gawa sa umaagos na tubig at maliliwanag na damong dagat, ay halos hindi gumagalaw dahil sa dumi. Maingat na hinawakan ni Kiko ang dumi. Sinubukan itong alisin. Unti-unting lumakas si Lira at kumislap ang kanyang tubig. "Salamat, munting tagabantay," bulong ni Lira sa agos ng tubig. Sumunod, tinungo nila ang kagubatan upang gisingin si Durok, ang tagabantay ng lupa. Si Durok ay isang malaking nilalang na gawa sa bato at nababalutan ng makakapal na lumot at ugat na ngayon natatakpan ng maruming langis. Pinagsama ng tatlong tagabantay ang kanilang lakas, bilis ni Hangin, agos ni Lira, at hibay ni Durok sa isang malakas na sigaw. Hinarap nila si Usok na ngayon nagtatago sa gitna ng baryo. Ang pinagsamang kapangyarihan ng kalikasan ay sobrang lakas. Ang malinis na simoy ng hangin ay nilinis ang ulap, ang purong tubig ni Lira ay nilunod ang dumi, at ang lupa ni Durok ay sinipsip ang natitirang lason. Si Usok ay natunaw sa manipis na hangin. Nagbalik ang kulay sa Baryo Luntian. Ngayon, alam na ni Kiko na kailangan niyang protektahan ang mga tagabantay upang manatiling ligtas ang baryo. "Pangako, magiging tagabantay din ako," sabi niya. Aming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na alamat.